Purihin po ang pangalan ng Panginoon, isang mabiyayang pagkakataon na tayo po'y muling makapag-aral ng salita ng Diyos. At ang atin pong passage na pag-aaralan ngayon, hahanguin po natin in the Gospel of Mark, chapter 1, verse 14 to 20, o sa Tagalog po ay Marcos, kabanatang 1, talatang 14 hanggang 20. Magandang balita, Biblia translation po tayo, ang simula ng pangangaral sa Galilea. Nang ibinilanggo si Juan, nagpunta si Jesus sa Galilea at ipinangaral doon ang magandang balita mula sa Diyos. Sinabi niya, dumating na ang takdang panahon, malapit nang maghari ang Diyos. Kaya magsisi na kayo, talikuran ang inyong mga kasalanan, paniwalaan ninyo ang magandang balita. Habang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang magkapatid na si Simon at Andres na nanghuhuli ng isda sa pamamagitan ng lambat. Sila'y kapwa mga mangingisda. Sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at kayo'y gagawin kong mangingisda ng mga tao. Pagkasabi nito'y agad iniwan ng magkapatid ang kanilang mga lambat at sumunod sa kanya. Nagpatuloy siya sa paglalakad at sa di kalayuan ay nakita naman niya ang magkapatid na Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa kanilang bangka at nag-aayos ng mga lambat. Tinawag din sila agad ni Jesus at sila'y sumunod din sa kanya. Iniwan nila sa bangka ang kanilang ama na kasama ng kanilang mga upahang manggagawa. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Purihin po ang pangalan ng Panginoon at tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Dito po sa Mark chapter 1 verse 14 to 20, ang topic o ang paksa po natin ay tawagin po natin itong the mission, no? The mission, napakahalaga na maintindihan po natin ng mga manggagawa at mga lingkod ng Diyos na meron tayong taglay na misyon sa buhay. At isa po dito sa nagbubunsod ng hangarin ng ating Panginoon ay walang iba yung kanyang compassion for the lost. Yung kanyang compassion sa mga mapapahamak na tulad mo at tulad ko. Sabi nga ng Biblia, not wanting anyone to perish but everyone come into repentance. No, kaya dun sa atin pong gospel, kung babalikan natin yung Ebanghelyo sa verse 14, after John was in prison, nang mabalitaan ni Jesus na si Juan ay nakulong, no? Jesus came with a mission, verse 15, at dumating ang ating Panginoon, ipinangangaral niya ang mabuting balita. So yung mission ng ating Panginoon is to teach and preach about the kingdom of God. Ipangaral yung patungkol sa paghahari ng Diyos o sa kaharian ng Diyos. At yung mensahe, yung dalang mensahe ng Panginoon is repentance. Gaya ng dala ni Juan Bautista, no? Magsisi. Yung pagsisisi ay napakahalaga sapagkat sa aklat ng Pedro, ikalawang sulat, kabanatang 3, talatang 9, in second letter of Peter chapter 3 verse 9, not wanting anyone to perish. Ayaw ng Diyos na merong isa mang mapapahamak. Sapagkat alam ng Panginoon kung ano ang kahihinatnan ng tao sakaling hindi siya makapanumbalik sa Diyos na manlilikha. Ang katotohanan, mga kapatid, ay hopeless kasi ang tao eh. Nakita ng Panginoon yan by His own perspective, nakita ng Diyos na hopeless ang tao. Hindi niya kayang i-reach out ang Diyos. Kaya ang ginawa ng Panginoon, siya na po ang bumaba para i-reach out ang tao. No? Siya ang bumaba at gumawa ng paraan upang ang tao ay makapanumbalik sa Kanya. Yung nasirang ugnayan ng tao at ng Diyos ay mapanumbalik sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. At yan nga po yung mabuting balita eh. Yan po yung good news. Ano po yung good news? No, hindi mo kayang abutin ng Diyos o hindi natin kayang abutin ng Diyos sapagkat hindi kayang abutin ng makasalanang tao ang banal na Diyos.
Sabi ng Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos o sa kabanalan ng Panginoon. Walang nakaabot. Kaya ang ginawa ng Panginoon, siya na ang bumaba para abutin ng tao. Yan po yung gospel, yan po yung mabuting balita na ang ating Panginoon, for God so loved the world that He gave His only Son, that whosoever believes shall not perish. Kaya kapag babalikan po natin yung mga talata ng Biblia, no, mga kapatid, makikita po natin yung grabing hangarin at grabing malasakit ng Diyos, no, sa tao, na ang tao ay muling maipanumbalik ang ugnayan sa Diyos. Dahil hindi natin kayang abutin ng Diyos kaya siya na yung bumaba para abutin tayo. That's the good news of salvation, no? Ang Panginoon na ang bumaba, inabot ang tao. Kaya merong talata sa Bible, no? And the Word made flesh and dwelt among us. Emmanuel, God is with us. So kitang-kita po natin na kung kaya kasing abutin ng tao ang Diyos, malamang sa malamang, hindi na kailangan bumaba ni Lord, no? Para magkatawang tao kung kaya nating abutin ng Diyos. Pero basically, the fact that we cannot reach out God, no? Hindi natin kayang abutin ng Diyos. Siya na po yung gumawa ng inisyatibo, ng paraan upang ang tao ay makapanumbalik sa Kanya. Pero meron tayong dapat maintindihan. Look at the message. Repent, no? Kailangan natin pagsisihan yung ating mga nagawang kasalanan. Hindi kasi pwedeng hindi tayo dumating sa point ng pag-amin ng ating kamalian. Kasi ang repentance, kung titingnan po natin yan, ang Greek word ng repentance ay metanoia, nang ibig sabihin at changing one's mind, no? Yung pagbabago ng isip ng tao. Bakit kailangan mabago yung isip ng tao, no? Changing one's mind. Bakit kailangan mabago? Kasi ang pamantayan ng tao ay iba sa pamantayan ng Diyos, no? Mapagmataas ang tao. Hindi niya kayang arukin ang karunungan ng Diyos sa bagay na yan, mga kapatid. Sapagkat kung ang tao ay mapagmataas, ang Panginoon naman ang itinuturoy pagpapakumbaba, sapagkat ang paraan ng pag-akyat ay ang pagbaba sa Panginoon, no? The way to go up is to go down. Humble yourself in the eyes of God and He shall lift you up. Iaangat ka ng Diyos. Ikalawa, turning away from sin. Because the evidence of repentance, ang ebidensya ng pagsisisi ay ang pagtalikod sa kasalanan. Yun po ang ebidensya ng proof, no, ng atin pong pagsisisi. Tayo ay tumatalikod sa ating kasalanan. Turning away from sin. The evidence of repentance. Turning away from old life. Remember that it begins with a surrendered life. No? Yung turning away from old life begins with a surrendered life. Kung gusto mong magsimula, no, ng tunay na pagbabago, kailangan mo ng pagsuko ng buhay sa ating Panginoon. And then, believe. Kailangan mong manalig. Sabi ni Jesus, magsisi kayo, talikuran ng kasalanan, at paniwalaan ang mabuting balita. You've got to believe the good news that God has a better plan for you. Dapat paniwalaan mo na merong mas magandang plano ang Diyos para sa iyo. Oo, may mga plano tayong maganda sa buhay natin. Pero sasabihin ko sa iyo na mas maganda ang plano ng Diyos para sa atin. For God knows everything. God knows your future. Alam niya kung ano yung hinaharap. So, another part ng ating gospel na binasa is about the calling or the calling for a mission. Ano po yun? Once the Lord called us, pag tinawag tayo ng Panginoon, mga kapatid, hindi po yan karapatan. Yan po ay isang pribilehiyo na binibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin, no? Lahat po yan ay binibigyan ng Panginoon ng pagkakataong makapaglingkod. Kaya kapag tinawag ka ng Diyos, huwag mong tatanggihan. Sunggaban mo na, baby. No, pagkakataon mo yan na maibalik ang kabutihan ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kung paano tayong
pinagsikapan ng Panginoon na mailapit. Ganun din yung ating mga hangarin kapag tayo ay tinawag ng Panginoon. And remember that once the Lord called us, kapag tinawag ka ng Panginoon, God will first change our identity. Yun ang maganda rito, babaguhin ng Panginoon yung ating identity. Na dati tayo ang nagdadirect ng buhay natin, but not anymore. Because God will give you a new identity. Kung dating mangingisda, ngayon, mamamalakaya ng tao. No? Pati pananaw natin will change. Remember this, a surrendered life is a call to a self-denial. Kapag gusto mo talagang maglingkod sa Panginoon, bagamat pagkakataon po yan po ay isang pribilehiyo, hindi po yan karapatan, at pag sinunggaban mo yan, remember this, a surrendered life is a call to a self-denial. No? Ulitin ko po, a surrendered life is a call to a self-denial. So, sabi ng Mark 8:34, gamitin natin yung Matthew 16:24, if anyone wants to come after me, he must deny himself, take up the cross, and follow me. Pag talagang gusto mong sumunod sa Panginoon, hindi naman dito prerequisite yung masteral doctorate o yung mga DD, yung mga PhD mo dyan, no? Hindi yan ang requirements. The requirements, the primary requirements, the prerequisite of following the Lord, number 1, denial, no? Self-denial. Take up your cross and follow me. Kailangan dyan muna magsimula yung pagsunod natin sa Panginoon. If you want to follow Jesus, deny yourself and be willing to take up your cross and follow the Lord daily without turning back. No, without turning back. And the response, kung titingnan natin dito, yung response ng mga alagad nang tawagin sila ng Panginoon, they have left everything. Iniwan nilang lahat just to follow the Lord. No? I have left everything just to follow the Lord. Well, it takes a lot of courage, guys. Hindi madaling sumunod sa Panginoon. It takes a lot of courage. It takes a lot of grace. Kailangan mo ng grasya ng Panginoon. So kung nagdidesisyon ka na sumunod sa kalooban ng Diyos, nagdidesisyon ka sa panawagan ng Diyos, nagdidesisyon ka na magamit ng Panginoon. Again, to follow the Lord, it takes a lot of courage. Kailangan mo dyan ng tibay at tatag sapagkat hindi biro ang maglingkod sa Panginoon. Hindi biro ang maglingkod sa Panginoon. But it is very rewarding once na ikaw ay sumubok maglingkod sa Panginoon. Bakit? Wala pong nag-iwan ng tahanan, asawa, anak, magulang, kapatid, maging ang lahat ng kanyang profesyon, maging ang lahat ng meron siya sa buhay niya. Wala pong nag-iwan na, sabi ng Bible, hindi tatanggap ng makaisandaang ibayo. Ang ibig sabihin, marunong pong magbigay ang Diyos ng kasapatan o higit pa sa ating mga inaasam. Kung marunong lang po tayo talagang kalimutan yung mga bagay na ukol sa ating mga sarili. So, ang conclusion po natin dito, following Jesus requires a total surrender to both His message and His mission. Again, following Jesus requires a total surrender to both His message and His mission. Praise God. No? Nawa po ay ma-encourage po tayo to follow the Lord. No? Ang prayer natin dito, Lord, thank you for being part of this mission. Salamat at tinawag mo ako. Please give me the courage to follow you without any reservation. For you and for you alone. This we ask in Jesus' name. Amen. So comment, please share this video sa inyong mga family and friends. Baka makatulong at muli maraming salamat. Glory to God. Sa Diyos po ang lahat ng karangalan at ang lahat ng kapurihan. Nawa po, napagpala po kayo ng maikli po nating pagbabahagi. Uulitin ko lang po yung mensahe ng Panginoon. The message is to repent, turn away from sin, and bago po tayo, pagkatapos po nating magsisi, pagkatapos po natin tumalikod sa ating mga kasalanan, mga kapatid, manalig daw po tayo sa mabuting balita ng ating Panginoon. So yan po ang ating pong pundasyon, no? Yung ating mga napapakinggang aral ng Diyos. At nawa po ay meron po kayong napulot na mga katotohanan ng salita ng Diyos. Maraming salamat. Shout out sa ating mga listener. Patawarin niyo po talaga ako. Sobrang busy
no? Pero sinisingit po natin sa grasya ng Panginoon na makapagbahagi po tayo kahit papaano para meron naman po tayong napagsasaluhan. Huwag niyo naman pong kalimutan, Bong P Vlog, kapag hindi ka pa nakasubscribe, iniimbitahan kita, subscribe mo ito at magtulungan tayo. Sama-sama tayong lumago sa pangalan ng Panginoon. Hanggang sa muli, ito po ang inyong kapatid, kaibigan na nakasama, Kuya Bong.